beloved Boss Mike Cervera. Isang pamamaraan ng vote buying din, ha? O, kita nyo, vote buying na naman daw itong putik na yan talaga. Oh. Grabe eh. Sige, Roque, laban mo. Oo, laban mo. Pero, laban mo lang yan, ha? Hindi kami susuporta. O, Roque, ano yan? Ano yung pinaglalaban mo? Pero ito po talaga ay isang pamamaraan ng vote buying din, ha? Kasi nga, sinasabi nila na iboto nyo ang mga taong administrasyon kasi meron ng 20 pesos na bigas. Pero yung 20 pesos na bigas po yun, hindi yun talaga ang market price. Na yan ang inaasahan natin. Nung siya'y nangako na 20 pesos ng bigas, ang mangyayari ay yung market price mismo ay bababa sa 20 pesos. Kita mo, ito tinanong sa sama ng ugali talaga, no? Alam niyo yun? Alam naman nila, mga kababayan, na mahihirapan, pero ginagawa na nga ang lahat ng kaparaanan. May masasabi pa rin at sisiraan. Tama naman na na hindi naman talaga yung presyo yun. Eh, nung nakaraan, sabi ni Sarah, pagkain ng baboy yun. So ngayon, kinukontra mo na ba si Sarah na yung bigas na proyekto ng gobyerno ay maganda talaga? Nasasaktan ako. Bakit ho? Eh, yung mga ninuno ko ho, puro magsasaka. Lolo't lola ko magsasaka. Ha? Mga nanay at tatay nila magsasaka. Ha? Nanay ko magsasaka. Diba, mga kababayan? Buti na lang naputol na sa amin eh. Naangkan eh. Sakit po yan, mga kababayan. Bakit? Marunong ba kayong magkapas? Marunong ba kayong magparot ng mani? Marunong ba kayong magtudtod ng kamote? Marunong ba kayong mag-cultivate ng sibuyas? Marunong ba kayong magtanim, uray bataris? Mga kababayan, sa mga Ilocano, maiintindihan ako at maunawaan ako. Sa aming probinsya, uso ang bataris. Walang sweldo, pakain lang. Alam niyo po yan, mga kababayan? Ay, doon po, sa probinsya, uso ang bayanihan. Bataris ang tawag kung ikaw ay magtatrabaho at magtatanim ng palay sa pamamagitan lang ng kapalit, pananghalian. Di ba? Sino nakakaalam? Hindi nyo alam eh. Kaya kung tatanungin nyo ako sa pagsasaka, laki ako sa bukid. Di ba, mga kababayan? Laki po ako sa bukid. Marami pong magpapatunay. Ha? Mga kababayan, ang binubuhat ko, sako-sakong bigas. Ay, hindi, palay. Sako-sakong mani, sako-sakong mais. Kita nyo? Tapos gaganyanin lang ni Sarah yung mga magsasaka. Ay, yun ni Nana. Okay na naman ang kunat-cut, mga kababayan. Sa totoo lang, di ba? Ayan, si Inas Vlog. Mga kababayan, yung tinataniman namin sa ilalim ng mainit na araw, kahit tanghaling tapat, maitapos lang natin yung ating mga tinatanim nung araw. Di po ba? Ang mga Ilocano, hindi po yan natigil hanggat hindi ho natatapos ang trabaho. Ganun po kami. Abay, hindi po tulad ni Sarah na hindi nakaranas na maghukay ng lupa. Meron pala. Sasabihin niya, naghukay din ako ng lupa. Nung napakaraming mga kamerang nakatutok sa akin, nagtanim ako ng isang halaman. Kita niyo, mga kababayan. Naku, mga kababayan, pagka hindi nyo naranasan yung pagtatanim ng mani, ng mais, ng pakwan, ng sibuyas, kalabasa, at ng kamote, at lalong-lalo na ng palay, wala, mga kababayan. Wala kayong ikikwento sa inyong mga anak. Pagkatapos naming magtanim, ito, baka may makarelate ulit. Pag matapos naming magtanim, diretso ng ilog, maliligo. Ganyan ang aming kabataan. Di ba? Ganyan ang aming kabataan, mga kababayan. Pagkatapos naming magtanim ng magtrabaho sa bukid, ang ligo namin final sa ilog. Kita nyo, sarap nun. Tapos dadaan kami sa pakwanan. Kukuha kami ng pakwan. Yun na ang aming gagawing laruan bilang bata. Nagpapasapasahan lang kami. Wala hunong cellphone. Walang Game Boy, walang break game.
Bagkos mga kababayan, ang aming laruan, yan lang masaya na. Oh, hindi nyo alam kasi hindi naging masaya ang inyong kabataan. Tama po ba mga kababayan? O, sino nakarelate po sa mga sinabi ko? Baka naging ganun din po kayo. Oh. At eto pa mga kababayan, baka akala nyo naglaro lang kami sa ilog. Pag uwi namin, may daladala na kaming napakaraming benek. Alam niyo yung benek? Oh, sino nakakaalam ng benek? Hindi ko masabi yun eh. Yung benek, ano ba sa Tagalog yung benek? Ay benek nga, itong bisukol. Yung bisukol at saka benek. Nako, mga kababayan, yun na rin yung aming magiging hapunan. Oh, di ba? Sarap nun. Mga Ilocano, mag-ingay kayo! Mag-ingay ang mga Ilocano! Di ba? Mga kababayan, Ay, sarap kaya nun, ito na, balikan na natin yung walang yang Roque na to. Roque, binabanatan mo yung 20 pesos na bigas. Na yan ang inaasahan natin. Si Jojo Chavez, ranas niya yan. Kasi malapit yan sa mga ball. Di ba? Oy, Jojo Chavez, malapit ka sa mga ball. Alam mo yan, patag na puro ilog yan. Maraming isda dyan. Dinadayo para mangisda. Yung mga nakapaligid na mga lugar yan. Dyan, di ba? Tapos sasabihin nyo, anong alam yan ni Boss Mike? Kita nyo naman, makinis yan. Mukhang lumaki naman yan sa masarap na at maginhawang buhay. Hindi ho, mga kababayan. Oo. Bagkus mga kababayan, minsan naiisip ko na lang na bumalik na lang sa dati na buhay na ganyan. Simpleng-simple, walang problema, walang stress, walang social media, kung hindi ang chismis lang, yung kapitbahay at kapitbahay pa na isa. Ngayon mga kababayan, ang chismis, buong mundo na. Yung araw mga kababayan, ang nagchichismisan, yung magkapitbahay lang. Ngayon, iba na talaga eh. Liddag, sugarot. Liddag, bisokol. Bisokol kan liddag. Alay, tuloy. Nung siya nangako na 20 pesos ng bigas, ang mangyayari ay yung market price mismo ay bababa sa 20 pesos. Pero ang nangyari po, sinubsidize ng gobyerno yan. Ayaw mo pa rin. Sino man magbibenepisyo? Sige nga, ang taong bayan, ayaw nyo pa rin. Roque, ayaw nyo pa rin. Ayusin mo nga yung wig mo. Putik na yan Halos wala nang matira. Kaya nga po sa tingin ko, that is a form of vote buying. Dahil ang kita nyo, minasama pa, magiging vote buying daw yun. Tanong ko lang sa inyo mga kababayan, kandidato ba si Pangulong Bongbong? Sige nga ho, tanong ko lang ho sa inyo, paano magiging vote buying proyekto ni Pangulo? Hindi naman tumatakbong kandidato si Pangulo dahil siya nanalo na. Di po ba? Ito talaga makapanira lang sige tuloy. Gawa ng gobyerno, ayan, nangako kami ng 20 pesos na bigas, 15 o 16 days bago mag-eleksyon, makakabili na kayo ng 20 pesos na bigas, kaya lang, kakaunti lang yan at kinakailangan lumipad sa Visayas para lang masabi na nabigyan ng katuparan. Kung vote buying yan, di dapat lahat na yan, Luzon, Visayas, Mindanao, Roque. Minsan hindi kayo pantay at nang sinasabi ni Sara Duterte. Ano po, magkaiba sila na sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan. Kakaiba? Oo, sa totoo lang, ibang-iba. Sige tuloy. Well, hindi po talaga tama yung ganyang aligasyon na nakapag-deliver sila sa promise dahil ang inaasahan talaga natin, market price ang bababa. Tanong ko naman, kailan ba nagkaroon ng tama para sa inyo ang ginagawa ng gobyerno? Kailan ba kayo nagsabi na tama ang ginagawa ng gobyerno? Kailan nyo ba pinuri ang mga proyekto ng gobyerno ni Pangulo? Sige nga ho. Pakisagot nga ho kung meron ho silang pinuri na tama na proyekto na ginawa ni Pangulo. Hindi po ba lahat mali para sa kanila? Mga kababayan, hindi po ba lahat ng ginagawa ni Pangulo mali para sa kanila? Wala hong naging tama kay Pangulo sa lahat ng ginawa. Bagkos lahat, kahit maganda,
sinisira nila. Ganun ho yun, mga kababayan. Kahit kailan, walang magandang ginawa ang Pangulong Bongbong Marcos. Oh, di ba? Roque, kita mo, malapit ka na. Oh, so eto na, mga kababayan. Oh, huhulihin ka na nga. Pasok! Ni Attorney Harry Roque ang Eto na, mga kababayan, haharapin, lalaban hanggang may hair. Hanggang may hair si Roque. Lalaban daw siya, mga kababayan. Ano? Kasi Binaventura, Boss Mike from Ordanita City. Naimbag na bigat. Kada kayo amin dita. Naimbag nga aldaw. Naimbag nga pangaldawan. Sa mga Ilocano dyan, Ito na, mga kababayan. haharapin umano ni Attorney Harry Roque ang kasong qualified human trafficking na isinampa ng Department of Justice. Panggigipit ng Marcos administration ang turing ni Roque sa naturang kaso na kaugnay ng umano'y kinalaman niya sa illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kita nyo, sila na may kasalanan, sila na napatunayan, inimbestigahan, nagpatunay, maraming tao ang inimbitahan sa Quadcom para magpatunay kung ano ba talaga ang totoo sa mga naganap, transaksyon sa Pogo Hub, mga kababayan, at lumabas sa investigasyon, may probable cause para sila isampan ng kaso. Tapos ngayon, mga kababayan, panggigipit daw. Grabe, no, mga kababayan, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit anong gawin ng gobyerno, masama yan. Wala hong tama para sa kanila, mga kababayan, ano? Walang tama. Oo. Sige, tuloy. Sa virtual news conference, sinabi ni Roque na binababoy ang justice system dahil sinasampahan siya ng kaso ng walang batayan. Kita nyo, wala daw batayan? Samantalang yung lalaki na kasama mo na gwapo, pinag-aral, saan? Siya? Para maging piloto, ayun, nakita yung mga dokumento na ikaw pa mismo nagbabayan ng tuition nito. Tapos sasabihin mo walang basihan? Kaya, Roque, okay lang yan. Ilaban mo yan hanggang may buhok ka pa. Dahil kapag ikaw ay naiuwi, naibigay na, ang warrant mo, Ninitas Vlog, thank you naman. Ang warrant mo sa Interpol dyan sa Netherlands, nako mga kababayan, Roque, katapusan mo na yan. Sigurado pag uwi mo, dalawa lang yan. Magsasawa ka sa hotdog o ikalulungkot mo dahil hindi ka na makalabas at maubos ang mood mo. Di ba mga kababayan? Grabe, di ba? Pero kung Roque, kung wala kang iniisip na mga ari-arian, kung wala kang iniisip na isla, kung saan mo dinadala yung mga lalaki na bet mo talaga, wala sa'yo yan. Okay lang makulong dahil nagkalat naman ang mga hotdog dyan. Di ba? Okay? Kaso, mga kababayan, ang iniisip niya, yung mga ari-arian na nanggaling sa masama. Ngayon, ang kaso ni Roque ay human trafficking, walang piyansa. Hanggat gumagana o gumugulong ang kaso sa korte, nakakulong siya. Ang bigat ng mga ebidensya. Kaya malabong makapagpiyansa. Roque, paano ka na? Kaya kung ako sa'yo, baka naman, kaya mo pang hilutin yan, magbago ka na. Pero idiniin na haharapin niya ito sa korte. Hindi siya magiging pugante at hindi niya tatakasan kung may lalabas na warrant of arrest, pero gagamitin niya ang kanyang mga karapatan sa judicial remedies at ang kanyang mga karapatang pantao. Naniniwala po ba kayo na susuko ng pusa ito? Naniniwala ba kayo na itong si Roque ay uuwi dito sa Pilipinas at dito harapin ang kaso nito? Putik kayo, mga DDS kayo. Sabi nyo, meron namang korte sa Pilipinas.
bakit hindi nyo dito litisin si Digong? O eto, pakita nyo totoo. Natotoo kayo sa sinasabi nyo yan. Si Roque, litisin natin dito sa korte sa Pilipinas, ha? Mga buwakang ina nyo. Pag hindi nyo ginawa yan, mga DDS kayo, natulungan ng gobyerno para pauwiin si Roque pag nagkaroon ng warrant of arrest. Aba, namimili kayo, mga inang-ina nyo. Tama po ba, mga kababayan? Sabi nila para kay Digong, merong korte dito. O ngayon, si Roque, pauwi nyo, litisin natin dito sa korte rito. Pag hindi nyo ginawa yan, ewan ko na lang sa inyo. Di ba mga kababayan? Di mga tanga talaga kayo. Tanga mga kababayan. Hindi, eto na, tuloy. Ng panghihingi ng asylum sa bansang the Netherlands. Kita mo, nanghihingi ka pa, wala nang mangyayari dyan. Sabi nung kausap kong abogadong dalawa kahapon, sabi, wala na. Sigurado na yan. Oo, pauuwiin ka na talaga. Kaya lang, mukhang sa panaginip ko, may pag-uusap, uulitin ko lang, na parang ipapalit ka, kapalit ni Sara. Tapos, dahil nga tayo generous, bibigyan pa natin ng bonus sila. Ibobonus natin si Bato, si Bongo, at marami pang iba. Ikaw lang, sapat na. Sige, tuloy. Maaari rin umano siyang magsampa ng kasong grave abuse of discretion laban sa DOJ dahil sa walang basihan na pagsampa ng kaso laban sa kanya ng non-bailable o hindi pwedeng piyansahang kaso. Sa kanyang tingin, na Ikaw lang yan. Ikaw lang may tingin yan. Roque, tandaan mo, hindi lang ikaw ang abogado at hindi lang ikaw ang marunong na Pilipino. Di ba? Marami tayong mga kababayan tulad ni Pangulong Bongbong Marcos na likas ang pagiging genius. Di ba? Ano sabi mo noon? Wala pang isang buwan si Pangulong Bongbong. Ano sabi niya? Magagaya ka sa ama mo na ikaw ay dadakpin at itatapon sa Hawaii. Ngayon parang naiba Mukhang si Digong ang itinapon sa Neverland. Sa Netherland, mga kababayan. Di ba? Nagkabaliktad yung prediction nila. Ang prediction nila noon, silang dalawa, Nino ni Digong. Parehas silang nagsabi noon na magagaya ka sa ama mo na si Ferdinand Marcos Sr. Sabi nila yan, kung inyong natatandaan. Ano nangyari, mga kababayan? Nagkabaliktad yung prediction nila. Yung prediction nila sa kanila nangyari, ha? Kita nyo si Digong, nasaan? Tinapon sa Netherlands. Ito nasaan? Nagtatago sa Netherlands. Sino yung mga yan? Yan yung mga nagsabi na magagaya daw si Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba, mga kababayan? Talagang ang karma, digital. Oo, digital na ho ang karma. Tuloy. pressure o napilitan lang ang mga prosecutor ng DOJ na sampahan siya ng kaso dahil idinawait lang siya rito sa pamagitan ng supplemental complaint affidavit at natagalan. Di harapin mo. Rocky, kung tingin mo wala kang kasalanan, kung tingin mo mahina ebidensya, umuwi ka na. Kasi abogado ka naman, kaya mo naman ipagtanggol yung sarili mo. Sabi mo yan, di ba? Lagi po niyang pinagmamalakihan na abogado siya, magaling siya. Sabi pa nga niya, magaling siya magpabagsak ng gobyerno ngayon, Roque, umuwi ka na. Ngayon mo gawin lahat yung mga sinasabi mo. Kasi, titingin namin sa iyo, kapag kaganyan, ang tingin namin sa iyo, isa kang baklang baboy na mahina. Di ba? Ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Bagaman noong Disyembre pa isinampa ang mga reklamo sa DOJ kaugnay ng Pogo Hub. Paraan niyang naisip lang nakasuhan siya dahil hindi maipakakansela ang kanyang pasaporte. Nako, hindi yan may pakakansela kasi wala ka pang warrant. Ngayon, pag lumabas yung warrant mo, pwede nang ipakansela yan, Roque. Hindi ako bugado, pero mga kababayan, yan po yung mga sinasabi ng mga nasa paligid kong matatalino. Yan na, Roque, uwi ka na. Lalabang ka pa rin dyan. Sa Roque, ha? Kung pagtsatsagaan mo yung buhok mo dyan, abay, maaagnas na yan. Magtatago ka pa rin na magtatago dyan. Di ba, mga kababayan? Kung umuwi ka rito, di ba? Di,
maayos mo pa yung sarili mo. Eh kung magsabi ka na ng totoo at ituro mo na si Digunyo, eh di baka mapatawad ka pa ni Pangulo. Di ba, mga kababayan? Oh, pero wag kang pakakasiguro kasi si De Lima nag-aantay din sa'yo. Di ba, mga kababayan? No? Ang saya-saya. Banarita. Di ba? Ano pa, Chuchay? Oh, wag siyang pakasiguro kasi si De Lima nag-aantay din. Oo. Ikaw daw umaresto. Antayin niya ako. Kung maantay mo ako diyan, Roque, mag one-on-one tayo. Oo. Ha? Oh. Sigurado naman sasama ka sa akin kasi medyo hawig ko naman yung ex mo. Ay! Walang iya. Oh, eto na mga kababayan, isa pa. Ano pa, Roque? Pinaglalaban mo. Pasok! Po itong naging hakbang ng Department of Justice, nasampahan ako at 30 Yung mukha ni Roque hindi na ho mapaliwanag, mga kababayan. Kita niyo yung mata, mga kababayan, kahit nag-filter na yan, mga kababayan, at halos pati buhok niya mabura na. Abay, halatang halata na ho sa itsura na talagang hindi na ho ito napapanatag. Ano po, mga kababayan, ano? Mga kababayan? Hindi na ho napapanatag ho si Roque. Ito, tingnan nyo. Mga kababayan, itsura. Sige, ano yan? Pinaglalaban mo. Pasok! pangkatao ng non-bailable human trafficking. Bagamat ako po ay nalulungkot, ito po ay inaasahan ko na bilang kabahagi ng panunupil ng ating karapatan at pagpapahirap sa mga aliado ni Ano ba yan? Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi. May kasalanan ka, Roque. Aminin mo na kasi may kasalanan kasi kayo. Kasi hindi ka naman tatakbo, hindi ka naman magtatago kung wala kayong kasalanan. Di po ba, mga kababayan? Parang si De Lima. Halimbawa siya. Di ba alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Anong ginawa ho niya? Kahit matagal na panahon na kinulong siya, pinaglaban niya yung kanyang prinsipyo dahil alam niyang wala siyang kasalanan. Walang sala. Ayun, mga kababayan, lumabas. Kita nyo, mga kababayan, magiging congressman pa. Diba? O baka gusto nyong iboto yung ML party list. ML party list, ang party list nino? Ni De Lima. Ikaw, anong ginawa mo? Hinarap mo ba tulad ni De Lima? Di ba noon, kinukutya mo siya? Binubuli nyo ng binubuli si De Lima noon. Pero ano nangyari? Baliktad. Mas lalaki pa si De Lima kesa sa'yo. Di ba, mga kababayan? Mas naging lalaki pa si De Lima kaysa rito tuloy. Uulitin ko po, ang pinagmula ng lahat nito, ang kanilang pagigipit sa akin ay dahil Parang galing sa iyak itong si Bading. Ay, si Roque. Oo. Parang galing no? Parang galing si Roque sa iyak. dyan sa pulboronic video na dati pa nilang pinagbibintangan ako na siyang nagpakalat. Roque, alam mo, yung pulboronic video na sinasabi mo, noon pa yan, wala ka na rito. Di ba? Tinakasan mo na yung alin, yung mga kasalanan mo, yung mga tanong sa'yo, yung imbitasyon sa'yo, yung warrant ng Quadcom sa'yo. Di ba? Yung warrant ng Quadcom, tinakasan na nito Di ba? Tuloy. Gayunpaman, ako naman po ay nagagala kung sino man talaga ang nag-supply niyang video na yan dahil naisiwalat ang isang Tinatanggi mo na samantalang nung yabang na yabang ka. Sa totoo lang, mga kababayan Di ba? Tinatanggi niya na ngayon. Samantalang noon, yabang na yabang siya doon. Di ba? Proud na proud sila, Oo, sabi pa niya, mga kababayan, hanggat maaari, pakishare nyo yan. Kasi baka mamaya i-take down nila yan. Mga kababayan ko, wag na ho kayong magpabagal-bagal. Wag nang magpamaya-maya. Ngayon na ho. Paglabas po ng video. Ipakalat nyo agad, Diba? Sabi niya yun. Ngayon, mga kababayan, todo tanggi na siya. Yung tanggi niya, mga kababayan, may halo ng kaba.
May halo na hong ka ba yung ano niya, pagtatanggi niya? Talay. Tuhanan na dapat sagutin ng ating Pangulo at yun ang issue na kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip, kung siya nga ba ay tinatawag na bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Pero Kita niyo. Ayop kayo! Hindi nyo pa pala napapatunayan na bangag si Pangulo pero tinatawag nyo ito! Oh, kininayo mo na, mga walang iya kayo talaga. Narinig po ninyo, mga kababayan, galing sa bunganga niya. Oh, hindi pa ho napapatunayan na ano? Na bangag talaga si Pangulo! Sabi oh! Ayan oh, tignan nyo ha. Oh, tignan nyo mga kababayan ha. Oh. hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Kita nyo, mga kababayan ko? Oh, mga DDS, labas kayo. Tawag kayo ng tawag na bangag kay Pangulo pero etong pasimuno nyo, hindi pa niya daw napapatunayan. Kininayo. Oh, di ba mga kababayan? Hindi pa ho napapatunayan, oh. Aminado, di o kininana nga batlita. Aminado ni Batlita nga di na pa napapatunayan, mate. Oh, di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Napakaliwanag, oh. Di ba? Oh, isa pa. Oh, okay. Oh, ano? Sabihin mo na. Oh. Pangulo at yun ang issue na kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip, kung siya nga ba ay tinatawag na bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Pero kita nyo, kumakambyo na. Ay, agbutengan. Agtigargar te ukal-ukalnan. Kunak mo nun. Agtigargar ti latagnan. Agtigargar ti butonan. Ano kaya yun, mga kababayan, ano? Ano kaya yon? Paano kaya mag-gargar ang latag niya? Ay nako, mga kababayan, kambyo mula Quinta nagpermera. Di ba? Grabe. Wala na ho itong mga kababayan. Sabi ko sa inyo oy mga DDS, inuutulan kayo, pinapahamak kayo nila Roque. Bangag kayo ng bangag kay Pangulo. Yung pala, hindi pa niya napapatunayan, di ba, Libayan, paano na ito? Yung nagpakalat ng pulburon video, meron pa mga tumatawag, bangag vlogger daw. Putik na yun, nung tignan ko yung mukha, mga kababayan, mas barag ang mukha niyan. Puta, matindi, no? Tatawagin nilang bangag, yung ganitong itsura. Tapos, pag tinignan nyo yung mga mukha, mga kababayan, barag na barag talaga. Putik na yan. Matindi. Ano? Isa pa. Roque. Para marinig mo, may mga DDS dito ano? Tuloy mo, Roque. Game. posisyon na hindi pa rin po talaga. Posisyon na nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Natili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Nanatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Pero So ano mga kababayan, ano masasabi nyo? Inulit-ulit ko na ito para marinig ng mga DDS dito. So mga DDS, tatawagin nyo pa bang bangag si Pangulo kung hindi nyo pa napapatunayan tulad netong idol nyo? Diba? Tatawagin namin kayong, ito na. Bakit namin kayo tinatawag na tangat, bobot, mangmang, uto-uto? Dahil naniniwala kayo sa hindi pa napapatunayan at wala pang pruweba na bangag ang Pangulo. Kininayo mo, no? Di kayo lang nagbabain. Di po ba mga kababayan? Ano na? Ano lobat na ba ako? So, ano mga kababayan?
Eh di bibitinin ko muna kayo. Lipat po tayo sa The Big Five. Itutuloy ko yung pagtalakay ko rito. At mga kababayan, opo, huwag niyong kakalimutan mag-iwan ng isang like para sa isang vlogger na katulad ko. Ano po? At marami pa tayong i-expose mga kababayan sa katarantaduhan ng mga DDS na to. Kaya mga kababayan, kita-kita po tayo The Big Five. DJ Byron, kita tayo ron. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin ng ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.